Daddy is still not making his move. Ang tagal na nating hinihingi sa kanya to, pero wala pa rin. Tura ni Chad habang nakasimangot. Hinihila-hila pa nito ang kwelyo nang suot niyang pulang polo shirt. Nasa loob sila ng kwarto ni Fabio, isa sa mga quadruplets. Si Chad ang pinakabata sa quadruplets ng pamilya Camero. Ang daddy na si Warren Camero ay isang bilyonaryo na noon ay nag-asawa ng maaga. Ngunit sa kasamaang palad, maagang pumanaw ang asawa ni Warren dahil sa sakit itong lung cancer. Pero nag-iwan ito ng 4 na anghel. Sabi ni Daddy, busy siya, Chad. Baka may important matters sa kumpanya, kaya hindi niya maibigay kaagad ang gusto natin. Hayaan mo na, Daddy never lied naman, diba? Kapag nangangako siya sa atin, tinutupad niya naman kaagad. Depensa ng ikalawa sa quadruplets na si Gail. Naka-purple na tutu dress pa ito dahil galing ito sa ballerina practice niya. Gail is right, Chad. Dapat nating pagkatiwalaan si Daddy and never niya naman tayong binigo, di ba? Sa kayo know naman kung paano nakakapagod mag-work sa company. Kung gusto mo, ikaw na lang pumalit kay Daddy para mahanapan niya tayo ng bago nating mommy. Ngiting-ngiti na suhestyon ni Lacey sa kapatid. Si Lacey naman, ang ika-4 sa lahat. Mahilig itong kumanta at sumayaw. Right, Fabio? Dagdag na sabi ni Lacey habang nakatingin sa pinakamatanda sa quadruplets. Si Fabio na abala sa laptop nito. Isang genius si Fabio at natutong manghak nung 5 years old pa lamang sila. May tauhan kasi sila na isa ring magaling na hacker. Doon, natuto si Fabio at kahit ngayong 8 years old na ang quadruplets, hindi pa rin tumitigil si Fabio sa pag-enhance ng skills niya sa hacking. Anong ginagawa mo, kambal? Nabitin sa ere ang ibang sasabihin ni Chad nang bumungad sa kanya kung ano-anong mga code nang silipin niya ang laptop ni Fabio. Nasapupan ni Chad ang kanyang noo dahil tila nahilo siya bigla. Di pa rin talaga ako nasasanay ng ganito. Nahihilo pa rin talaga ako. Angil ni Chad. Bobo ka lang kasi. Malditang sabi ni Lacey na siyang ikinasimangot ni Chad. Makabobo ka naman. Bakit? Kaya mo rin ba yung ginagawa ni Fabio? Hindi, di ba? Balik na sabi ni Chad at inismira ng kakambal na dinilaan lang siya. Huwag nga kayong mag-away. Wala ni isa sa atin ang kayang gawin ang ginagawa ni Fabio. May kanya-kanya tayong talent, no? Kaya bakit naman natin kailangan ikumpara ang sarili natin sa kanya? Singit ni Gail sa mga kakambal na agarang natahimik. Bumuntong hininga na lamang si Gail bago nilapitan si Fabio. Ano bang ginagawa mo, Fabio? Kanina ka pa dyan eh. Hindi ka ba naiinis kay Dad? Tanong ni Gail kay Fabio. Nung una pa lang kasi, si Fabio ang may pinakamalalang kagustuhan na magkaroon ng mommy. Pero dahil snob ang kanilang daddy at hindi kumakausap ng maayos sa ibang babae, walang pumalit sa namayapan nilang ina. Nainis si Fabio sa kanilang ama na si Warren. Pero ngayon, habang nagtatalo ang iba nitong kapatid, tahimik naman siya. I'm hacking into his company. Sagot ni Fabio na siyang ikinalaki ng mga mata ni Gail, Lacey at Chad. What? Ba't mo naman hinahak ang kumpanya ni Dad? Anong balak mo gawin, Fabio? Tarantang tanong ni Chad sa kambal. Baka may mapindot ka na mali dyan, Fabio, at bumaba ang sales rate ng kumpanya ni Daddy kapag nagkataon. Baka magalit siya sa atin. Nag-aalala namang saad ni Lacey. Yun nga ang plano ko. I'm going to threaten him using my skills. Saka hindi ba, may inilagay kang mini bomb sa villa natin, Chad? Napalanok si Chad sa sinabi ni Fabio. Kakaiba ang hilig ni Chad sa lahat dahil gustong-gusto nito ng mga pagsabog, literal na pagsabog. Kinuhanan pa nga ito ni Warren ng maayos na teacher para sa mga bomba at kung paano rin mag-defuse ng bomba kapag meron siya nahanap. At dahil may kanya-kanyang talento ang mga anak ni Warren,
ay tila mga genius ito sa pinili nilang larangan. Bakit? Anong balak mong gawin sa mga bomba ko? Huwag mong sabihin na gusto mong pasabugin ang villa natin. Kinakabahang tanong ni Chad, kaya napangisi si Fabio. Yun na nga. Kung ayaw tayong pansinin ni Daddy, ba't di natin siya bigyan ng rason para pansinin niya tayo? Kapag pinababa ko ang sales ng kumpanya, paniguradong uuwi siya. Alam niya kung ano ang kaya kong gawin. I'm an expert hacker at bomb specialist ka naman. Kapag pinagsama natin ang kakayahan nating dalawa, walang magagawa si Daddy kundi pakinggan tayo. Nakangiting sabi ni Fabio, kaya laglagan pa nga ni Gail at Lacey. Nababaliw ka na ba, kambal? Paano kung mag-grounded tayo dahil sa ginawa mo? Gusto ko pang pumunta ng Venice, no? Alam mo ba na malapit nang mag-sink ng tuluyan ng lugar na yon? Gusto ko pang gumala ron, tas gusto mong gamitin ang mga bombang tinanim ko ngayon? Angil ni Chad. Tama si Chad, Fabio. Baka naman pwede pa nating kausapin si Daddy. Paniguradong hindi natin kailangan pang pasabugin ng villa. Tura ni Gail na gustong pigilan ang kakambal niya sa balak nitong gawin. Gusto kong gawin to. Just give me the remote. Ako nang bahala sa lahat. Hindi kayo mananagot dahil aaminin ko kay Daddy na ako ang gumawa ng lahat. Besides, this is an opportunity for Daddy to give us what we want. Kung ayaw niya magpakasal ulit, ayos lang. Basta maibigay niya lang sa atin lahat ng atensyon niya. Kaso, he is often busy sa kumpanya. Kaya kailangan natin ng bagong mommy. Dun lang ako matatahimik. Tugon ni Fabio na patuloy pa ring pumipindot sa keyboard nito. Sa huli, walang nagawa si Chad kundi ilabas ang remote niya sa mga bomba. Chad, nababaliw ka na rin ba? Sigaw ni Lacey sa kapatid. I also want to have a mommy, Lacey. Kung ito lang ang paraan para mapagbigyan tayo ni Daddy, gagawin ko ang lahat. Fabio is right. Kung gusto nating manalo laban kay Daddy, kailangan nating ipakita sa kanya ang kakayahan natin. Tugon ni Chad. Pagkatapos ng sinabi ni Chad, bumukas ang pinto ng kwarto kung nasan sila. Mga gwardya ang pumasok na nakaitim na attire lahat. Young Masters, gusto ko kayong kausapin ng Daddy nyo. Lalo ka na, Young Master Fabio. Baling ng guard kay Fabio na hindi man lang mababakasan ng kaba sa muka. Bakit ka kami gustong kausapin? If he wants to, he should come home. Gusto kong pakinggan niya ang gusto naming apat. Dahil kung hindi, marami pang bagay ang mawawala sa kanya. Sagot ni Fabio sa gwardya. Young Master, sinusunod lang ho namin ang gusto ni Boss. Kapag po hindi kayo sumunod, mapipilitan kaming puwersahin kayo. Banta ng isa sa mga gwardya na siyang ikinataas ng kilay ni Gail. Gail hated threats the most. Kahit ayaw ni Gail sa ginagawa ng mga lalaki niyang kakambal, hindi niya hahayaang mapahamak ang mga ito. Naglakad si Gail sa harap ni na Fabio at Chad bago nakapamewang na tumingin sa mga gwardya. Young Master Gail. May dahilan kaya naging ballerina si Gail. Para yun itago ang kakaiba niyang hilig sa martial arts. Magaling si Gail makipaglaban. Dahil noong 4 years old pa lang ito, tinuruan na ito. Bata pa lang kasi ang quadruplets. Kumuha na ng mga martial arts teacher si Warren para turuan ng self-defense sa mga anak niya. Ngunit, isa lang ang nahilig sa ganon. At si Gail yun. Gail was often teased dahil nga sa kakaiba niyang hilig sa pakikipaglaban. Kaya para mabalanse ni Gail ang lahat, kumuha siya ng unisex na hobby at yun ang ballerina. Narinig yun naman ang kapatid ko, diba? Gusto niya pumunta si Daddy dito. Sabihin niyo kay Daddy ang gusto naming mangyari. Dahil kung wala siyang gagawin, hindi lang yun ang kaya naming gawin. Dahil we can also destroy his every villa around the Philippines. Huwag niya sanang kalilimutan na kakaibang hilig ng mga anak niya. Saad ni Gail, pagkatapos bumuntong hininga at ngumiti ng matamis. Should all listen to them. Hindi mahaba pasensya ng mga kakambal ko. Also, if you dare to hurt them, pwede naman. Basta handa kayo sa magiging consequences. Ayos lang naman siguro na masira ang imahe niyo, right?
gatong ni Lacey na inilabas ang kanyang mahiwagang cellphone. Hindi lang basta-basta singer at dancer si Lacey. Dahil may sarili itong website. Milyon-milyon din ang followers nito. Isang post lang ni Lacey, paniguradong maraming fans ang maghahabol sa mga gwardya para iganti ang inaping idol nila. Sir, anong gagawin natin? Nag-aalalang tanong na isa pa sa mga gwardya, pagkakitang desidido ang mga ito sa gagawin nila. Retreat. Narinig niyo ang gusto nila. Tawagan si boss at sabihin ang gustong mangyari ng mga young masters. Sagot ng head security guard bago unang tumalikod. Nagkatinginan sina Gail, Lacey, Chad at Fabio at may ngiti sa kanilang mga labi. So, gawin mo na ang gusto mo. Nasimulan na rin natin. Tapusin na lang din natin. Gail's right. Maraming villa si Daddy. Saan tayo magsisimula? Turan pa ni Chad habang malawak ang ngiti sa labi. Siargao! Narinig ko gustong pumunta ni Daddy doon next month for his business. Ba't di natin siya bigyan ng malaking regalo doon? Right? He'll probably love our gifts, especially mine. Pilyo ang ngiting sabi ni Fabio bago may pinindot sa laptop nito. Boss! Boss! Itinaas ni Warren ang kanyang kamay para pigilan ng tauhan niyang si Charles sa pagsasalita. Nahilot ni Warren ang kanyang noo. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Bumaba lang naman ng 20% ang sales ng kumpanya. Alam ko, hindi mo kailangan sabihin. Did you hear any response from the mansion? Tanong na lamang ni Warren sa hinihingal na lalaki. Napangiwi ang tauhan na kaharap ni Warren. Hindi nito alam kung paano sasabihin sa amo na pinagbabantaan nito ng mga anak niya. Ano po? Sabihin mo na sa akin. Kailangan ko marinig ang sagot nila. Kasi po hindi nila tinanggap ang tawag. Ang sabi nila kakausapin lang daw ho kayo ng mga anak niyo kapag umuwi po kayo para pakinggan ang gusto nilang mangyari. Kapag daw pinilit niyo sila, hindi lang daw po ito ang kaya nilang gawin. Saka po, sinubukan ng mga gwardya na perasahin sila pero humarang siyang Master Gale. Mahabang sagot ni Charles na sobrang kabang-kaba na. Bigla ay umalpas sa labi ni Warren ang isang ngiti na ikinakurap-kurap ni Charles. Pinaalis naman to ni Warren, kaya wala siyang nagawa kundi tumalikod. Nababaliw na ata si boss pagkatapos ng mga sinabi ko. Ba't naman kasi ang tatalino ng mga anak niya? Kahit ako masistress ng sobra kapag nagkaroon ako ng mga anak na tulad ng kanya. Lalo pa, at di lang isa, 4 pa. Naiiling na sabi ni Charles sa kanyang sarili. Nang maiwan si Warren sa loob, hindi niya napigilan ang sariling mapahalakhak. Pagkatapos, tinawagan niya ang matalik na kaibigan sa sobrang tuwa. What? Bored na tanong ni Danny na siyang nasa kabilang linya. Alam mo ba kung anong ginawa ng anak ko ngayon? They threatened me. At alam mo ba na ang galing ni Fabio? Hinak niya lang naman ang system ng kumpanya ko. At ngayon, bumaba na sa 20% ang sales ng kumpanya. Can you believe that, Danny? My son is a genius. Dude, just what the hell? Bakit tuwang-tuwa ka pa bumaba nga ang sales mo? Dapat kasi, hindi ka nag-hire ng mga teachers noon para turuan yung mga anak mo. Ayan tuloy, nagagamit na nila laban sa yung mga natutunan nila. And they're just 8 years old. Paano na lang kaya kapag lumaki na sila? Ano ka ba, dude? Mga anak ko yun. Siyempre gusto ko silang matuto. Saka hindi ko na kailangan pang mag-alala. Dahil alam ko na may mararating sila sa buhay even without me. Kung nandito ka lang, dude, matutuwa ka rin. Ngiting-ngiti na sabi ni Warren. You are hopeless. Naiiling na sabi ni Danny sa kaibigan. Habang nasa ganoong sitwasyon, biglaang bumukas ulit ang pinto sa opisina ni Warren. Bumalik ang tauhan na ngayon ay putlang-putla na. Boss, ang villa mo sa Siargao sumabog! Balita nito sa sobrang lakas na boses na kahit si Danny na nasa kabilang linya nakarinig. See? Your quadruplets are crazy, dude. Hindi ko alam kung paano mo nakakayanang pakisamahan sila.
Pag-anak ka na rin kasi para malaman mo kung gaano kasi ang maging daddy. Anyway, gotta hang up. Kapag di ko pinuntahan mga anak ko, baka pati itong kumpanya, sumabog na rin. Nangingiting sabi ni Warren, bago ibinaba ang tawag. Sir, I heard, pwede ka nang umuwi, Charles. Paniguradong sobrang stress na ang nararanasan mo kaya. Bibigyan muna kita ng 1 linggo na day off. Huwag ka mag-alala, hindi ka matatanggal sa trabaho. Babayaran ko rin ng mga araw na wala ka rito. Kaya hindi mo kailangang kabahan sa magiging pang-araw-araw na pera mo. Putol ni Warren sa tauhan na napakurap-kurap lang. Nang umalis si Warren, napasapu si Charles sa kanyang dibdib. Nasaan sila? Bungad na tanong ni Warren pagkababa niya ng sasakyan. Nakarating na rin siya sa wakas sa kanilang mansyon. Habang nasa daan, 3 villa niya ang sumabog. Isa sa Siargao, isa sa Iloilo at isa sa Palawan. And it was chaotic. Ganon palagi ang buhay ni Warren. Simula na magkaroon siya ng anak. Pero hindi naman siya naiinis. In fact, natutuwa pa si Warren dahil hindi natatahimik ang buhay niya. Nasa kwarto pa rin si Young Master Fabio, boss. Ayaw po nila lumabas eh. Hindi rin ho kami makalapit dahil pinagbabantaan kami. Wala ho kaming kalaban-laban sa mga anak niyo. Nakangiwing sagot ng head security guard. Muli, napahalakak si Warren. Hindi na nagulat ang mga gwardya doon dahil sanay na sila sa pagiging kakaiba ng pamilya Camero. Magugulat pa ba sila kung araw-araw nilang nararanasan ang ganong buhay sa kamay ng mga ito? Buti na lang at di kayo gumalaw. Mababalian lang kayo ni Gail at kapag nanakit kayo, pwede yung gamitin ni Lacey laban sa inyo. My girls are truly wonderful. Ngiting-ngiti na sabi ni Warren. Pupuntahan niyo na ba agad sila ngayon, boss? Baka kasi masaktan kayo doon. Ilang araw na nila kaming kinukulit para humakausap ka nila. At nang hindi ho kayo nakinig, ito na ho ang ginawa nila. Baka ho kayo ang susunod na pasasabugin nila. Huwag kang mag-alala. May sweldo pa rin kayo kahit sumabog na ako. Sagot ni Warren at tinapik pa ang balikat ng gwardya bago siya tuluyang pumasok sa loob ng mansyon. Was that supposed to calm me down? Hindi makapaniwalang tanong ng head security guard sa mga kasamahan niya, nagulat din sa narinig. Wala nang nagawa ang mga ito. Ipinagdadasal na lamang nila na sana hindi lumabas na bangkay ang kanilang boss mula sa kwarto ng mga anak nito. Hello, babies! Sigaw ni Warren pagkabukas niya ng pinto ng kwarto ni Fabio. Bumungad kay Warren ang masasamang titig mula sa mga anak niya. Ang tagal mo, Daddy! Kanina ka pa namin pinapapunta pero ngayon ka lang dumating. Ganyan ba ang gawain ng isang daddy, ha? Naka-cross arms na malditang tanong ni Lacey kay Warren na pinipigilan ng sariling mapangiti dahil sa hakitan ng kanyang anak. May trabaho ako. Ba't hindi namin pasabugin ang kumpanya mo, Daddy? Para wala ka na pong work sa susunod. Inosenteng tanong ni Chad, kaya naputo lang sasabihin ni Warren. Pwede naman. Pero kailangan nyo gawin yan kung kailan walang mga tauhan sa loob ng kumpanya. Sabihin nyo na lang sa akin kung kailan nyo gagawin para mapaalis ko lahat ng tauhan natin doon, okay? Sagot ni Warren na ikinabagsak ng balikat ni Gail at Lacey na hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Whatever, Dad. Alam mo kung anong gusto namin, di ba? Ilang taon na ba simula nung mawala si Mommy? Ilang ulit na namin sinasabi sa'yo na gusto namin ng bagong mommy. Pero wala pa rin dumadating. Di naman kasi madali maghanap ng mapapangasawa, Fabio. We need connection for that. A bond. Kapag walang pagmamahalan sa pagitan ng dalawang tao, baka masira lang din ang lahat. Paano kung nagpakasal nga ako pero hindi niya ako mahal? Hindi niya rin kayo mahal. Tapos sinaktan kayo. Then humanap ka po ng babae, Daddy. Get to know her. Create bond. Have connections. Ganun lang naman po yung kadali. Sabi ni Lacey na nakapamewang pa. Tama ang kakambal ko, Daddy. Sa kung gusto mo may paraan naman po, di ba? Gatong pa ni Chad, kaya hindi nakaimik si Warren. At huwag mong kalilimutan na marami ka pang villa sa Pilipinas, Daddy. Lahat ng yun may bomba na nakatago. Wala rin namang nakatira o mga caretaker kaya free na pasabugin yun.
Hindi naman amin yun kaya ayos lang. Kibit balikat na saad ni Fabio. Fine, hahanap ako ng paraan. Pero kapag hindi gumana ito, huwag nyo nang ipipilit pa, okay? Okay. Okay, Daddy. Sabay-sabay na sagot ng apat bago nag-appear dahil gumana ang naging plano nila. Oh, ano nangyari sa'yo? Ba't parang buhat-buhat mo lahat ng pasanin sa mundo? Nagtatakang tanong ni Elizabeth sa kaibigan niyang si Charles. Naka-work attire pa ito at mukhang pagod na pagod ang muka. Magkaibigan na sila Charles at Elizabeth mula pagkabata. Sila ang palaging magkasangga, lalo na dahil pareho silang ulila. Nasa iisang ampunan sila noon at sabay rin silang lumabas nang walang pumiling umampun sa kanila hanggang sa mag-18 sila. Ubos na energy ko. Ellie, pagiging sekretary lang naman inaplayan ko pero yung stress ko abot langit. Nang hihinang reklamo ni Charles bago sumubsob sa mesa. Speaking of pagiging sekretary, hindi ba may trabaho ka pa ngayon? Ba't umuwi ka na? Natanggal ka ba sa trabaho? Kuryosong tanong ni Elizabeth. Umiling agad si Charles bilang sagot. Binigyan ako ng boss ko ng day off. Paid day offs, 1 linggo ako hindi papasok. Ang sabi niya, baka sobra na raw akong stress. The funny thing is, hindi ako stress sa trabaho. Nasistress ako ng sobra dahil sa mga anak niya. Angil at bumuntong hininga pa si Charles. Oh, may mga anak pala ang boss mo. Hindi mo nasabi sa kanan tungkol dyan. Tura ni Elizabeth na kuryosong-kuryoso na ngayon. May anak siya, quadruplets, ang kukulit nga at ang tatalino. Alam mo ba kung anong ginawa nila ngayong araw na to? Hinak nila ang kumpanya ni boss, kaya bumaba ang 20% ng sales ng kumpanya. Pinasabog din nila ang villa ni boss. Alam mo ba kung gaano kadelikado ang mga anak niya? Naawa ako sa boss ko Pakiramdam ko na babaliw na siya sa mga anak niya. Nakita ko ngumiti yun kanina. Ang snub namin, boss. Ngumiti. Paniguradong hindi niya na kayang ginagawa ng mga anak niya, Ellie. Kahit ako mababaliw ng sobra kapag gano'n ang mga anak ko Dagdag na sabi pa ni Charles. Kawawa ka nga naman talaga, Charles. Huwag kang mag-alala. Hindi ka naman ma-stress na 1 linggo. 1 linggong pahinga rin ang binigay sa'yo ng boss mo tapos paid pa. Kaya sulitin mo na. Saka kung gusto mo mag-quit sa trabaho mo, susuportahan kita. Open pa kami sa factory, baka gusto mo mag-apply. Ngiting-ngiti na sabi ni Elizabeth at tinapik-tapik ang balikat ng kaibigan na hindi naman siya narinig dahil may sarili na itong mundo. Ang hirap din pala maging secretary. Mabuti na lang pala at wala akong pinag-aralan masyado. Baka naging isa rin ako sa mga taong naghihirap ngayon dahil sa mga boss o anak ng boss nila. At least sa factory, ang matabat pangit lang namin na manager ang kinaiinisan ko. Tura ni Elizabeth sa likod ng kanyang isipan. Iniwan ni Elizabeth pagkatapos ang kanyang kaibigang si Charles dahil kailangan niya nang pumasok sa trabaho. Hapon ang start ng work ni Elizabeth at hanggang gabi yon. Oh, Ellie, nandito ka na pala. Kanina ka pa hinahanap ni Taba. Pabirong dugtong ni Elizabeth sa kasamahan niyang nagsalita. Ikaw talaga, Ellie, kapag narinig ka nun? Paniguradong pag-iinitan ka na naman. Sige na, akyatin mo na siya sa opisina at baka may iuutos sa'yo. Alam ni Elizabeth kung anong gusto ng manager niya kaya pinapatawag siya nito. Pero kahit ganon, kailangan niya pa rin umakyat. Dahil kapag di niya ginawa yun, buong maghapon siyang pahihirapan nito ng sobra. Men and their ego. Hindi ko talaga maintindihan ng mga lalaki kung minsan. Ba't ang laki-laki ng tingin nila sa sarili nila? Tapos kapag nireject ng mga babae, parang kung sino kung magalit, nang lalait pa, para namang ang taas-taas nila. Irap ni Elizabeth sa kanyang sarili. Kumatok si Elizabeth sa pinto nang makarating siya sa opisina ng manager niya. Bago niya yun binuksan, tumingin pa siya sa paligid. Pinatawag niyo raw ho ako? Bungad na tanong ni Elizabeth sa kanyang manager na malawak agad ang ngiti pagkakita sa kanya. May hawak-hawak pa itong bulaklak at isang kahon ng tsokolate. Para sa'yo, Elizabeth. Branded ng tsokolating to, kaya panigurado magugustuhan mo. Alam mo ba yung Ferrero Rocher? Ito yun. Binigyan na ako ni Charles yan
Taon-taon siyang may bonus galing sa boss niya. At binibigyan din siya ng kung ano-ano mga tsokolate na branded. Di naman ako ignorante, Sir Dong. Putol ni Elizabeth sa kanyang manager na agad na tigilan, ngunit kalaunan, ngumiti ulit. Itong bulaklak na lang, maganda to, bagong pitas. At ang bango-bango pa. Hindi ho ako mahilig sa bulaklak eh. Ayaw kong pinipitas sa mga bulaklak. Dahil may buhay din sila, sir. Iyon lang ba ang kailangan mo sa akin, Sir Dong? Lalabas na ako kung wala ka ng kailangan sa akin. Taas-taas talaga ng tingin mo sa sarili mo, Elizabeth, no? Mahirap ka lang naman. Sigaw nito habang namumula sa galit. Wala ka na rin, Sir Dong. Kung mahirap man ako, buhay ko to. Buhay mo rin yan. Hindi kita gusto at dapat tanggapin mo yon. 3 taon na ako nagtatrabaho dito sa factory. 3 taon ko na rin pinagtitiisan yung pag-uugali mo. Kung akala mo lahat ng babae makukuha mo dyan sa pabulaklak at patsokolate mo nagkakamali ka. Ibahin mo ako kung ganun. Kung wala ka ng kailangan, aalis na ako. Dahil may kailangan pa akong trabahong gawin. Mahabang sagot ni Elizabeth at tumalikod na para umalis. Di mo na kailangan magtrabaho. You are fired. Ano? Wala ka namang rason, sir, para tanggalin ako, Sir Dong eh. Maayos ako magtrabaho at alam ng lahat yun. Ano naman ngayon? Ako pa rin na magdedesisyon sa lahat. Kaya kung ayaw mong papahiya, sa lahat, kusa ka nang umalis ngayon. Pagbabanta nito, na ikinaputol ng ibang sasabihin ni Elizabeth. Wala sa sariling napahalakak siya sa sarkastikang paraan. Tumangutango pa si Elizabeth sa sobrang galit na nararamdaman niya. Hindi ko pa nasasabi sa'yo kung ba't kita na-reject, di ba? Tanong ni Elizabeth at dahan-dahang lumapit sa manager niya. Natuon ang atensyon ng manager niya sa kanya, kaya malayang napindot ni Elizabeth ang isang button para maon ang speaker na nasa labas ng factory. Hindi yun maririnig dito sa loob dahil soundproof ang opisina. Pero, rinig na rinig yun ng lahat ng tauhan sa factory. Yan ang ginagamit minsan ng manager nila para mag-utos. At ngayon, gagamitin yun ni Elizabeth laban sa manager niyang walang ya. Ilang taon mo na akong gustong maging nobya pero palagi kitang tinatanggihan. Palagi mo rin ako sinisigawan, nilalait, pinapahirapan. Kapag sinasabi ko sa'yo na ayaw ko sa'yo. Ang bobo mo rin talaga mag-isip, no? Naaapakan ko ba ng sobrang ego mo? Kaya hindi mo matanggap na may taong ayaw sa'yo? Oh wait, bakit hindi ka muna tumingin sa salamin kung ganon? Ang taba-taba mo na nga, ang pangit mo pa. Pangit din ang pag-uugali mo. Tapos gusto mo ako maging nobya? Dream on, loser. Wala akong panahon para sa mga basurang katulad mo. At tama lang naman ang ginawa ko eh. Dahil ngayon, gusto mo pa akong tanggalin sa trabaho dahil lang ayaw ko sa'yo. Okay, aalis ako. Pero ito ang tandaan mo. Paguguhuin ko itong posisyon mo sa factory na to. At kahit saan ka pumunta, hindi ka na makakahanap pa ulit ng trabaho. At ang panghuli, mag-toothbrush at maligo ka na maayos. Amoy ka na lang katawan mo. Baho ng bibig mo. Dagdag pa ni Elizabeth at inirapan pa ito. Pagkatapos, mabilis siyang tumalikod para hindi makasagot ang ex-manager niya. Nang makababa si Elizabeth, isang masigabong palakpakan na bumungad sa kanya galing sa iba niyang kasamahan. Paniguradong narinig ng mga ito ang panlalait na ginawa niya sa manager nila. Thank you, thank you. Paberong sabi ni Elizabeth at nagbaw pa sa mga ito. Sige, alis na ako at baka habulin ako ng pangit na yon. Umayos kayo sa trabaho niyo baka kayo ang sunod na pag-initan. Bye! Panghuling sabi ni Elizabeth at tuluyan ng umalis. Wala na akong trabaho. Anong gagawin ko Charles? Naiiyak na tanong ni Elizabeth sa kaibigan. Nasa harap sila ng tindahan at kumakain ng snacks. Si Elizabeth lang dahil si Charles ay parang nawala ng lakas na gumawa ng kahit ano. Gaga ka kasi. Sino man nagsabi na laitin mo ang manager mo? Dapat pinakisamahan mo na lang siya. Paano ko naman pakikisamahan yung pangit na yun? Kahit di ko siya laitin, tatanggalin niya pa rin naman ako. Gusto niya kasi sagutin ko siya. Yun lang naman paraan para manatili ako sa factory. Pero as if naman gagawin ko yun, no? Nakakainis ang pangit na yun. Ano na lang kakainin ko nito? Hoy! Reklamo ni Elizabeth at niyog-yog ang kaibigan
na nakasubsob na naman sa mesa. May pagkain ako sa apartment ko, kumuha ka lang doon, may spare key ka naman. Sagot ni Charles na mabilis ikinangiti ni Elizabeth. OMG! Isa ka talagang anghel na kaibigan. Maraming salamat ng sobra. Promise, hindi magtatagal tong pagiging pulubi ko. Maghahanap din ako agad ng trabaho. Nakangiting sabi ni Elizabeth at niyakap ang kaibigan. Mula pagkabata, sila ni Charles ang magkasama. Kaya magkapatid na ang turingan nila sa isa't isa. Walang problema kay Charles kung manghihingi man si Elizabeth ng pagkain sa kanya. Ganon din si Elizabeth na handang tulungan ng kaibigan niya. Habang kumakain si Elizabeth ng tinapay na nabili niya, nagsuscroll din siya sa Facebook. Nang uminom si Elizabeth sa soft drinks, agad niyang naibuga pagkatapos bumungad sa kanya. Ano to? Nababaliw na ba yung mga taong to? Hiring a mommy? May mga ganitong baliw din pala sa mundo, no? Naiiling na sabi ni Elizabeth at natawa ng sobrang lakas. Hinaan mo yung boses mo. Natutulog yung tao. Saway ni Charles sa kaibigan na hindi pa rin matigil-tigil sa pagtawa. Hanggang sa nabasa ni Elizabeth ang sweldo sa ibabang bahagi ng litrato. 500,000 naman? Scam ba to? Nanlalaki ang mga matang tanong niya. Binasa ni Elizabeth lahat ng comments. Sinearch din ni Elizabeth ang mga website at kumpanyang konektado sa post. At nagulat si Elizabeth dahil kumpanya yon kung saan nagtatrabaho si Charles at naghahanap ng mommy ang mismong owner ng kumpanya. Charles, wala bang asawa yung boss mo na may mga anak? Mahinang tanong ni Elizabeth sa kaibigan. Oo, kaya nga sobrang nakaka-stress. Araw-araw may ginagawang mga kalokohan yung mga bata. Kahit ako napapagod na din. Biyudo na si boss. Patagal nang namayapa asawa niya. Ba't mo natanong? Wala. Curious lang. Para kasing naghihirap ka ng sobra dyan sa trabaho mo. Sagot ni Elizabeth at muling pinatulog si Charles na kaagad namang sumubsob sa mesa. Pigil na pigil si Elizabeth na mapatili habang kaharap ang cellphone. Hinalik-halikan niya pa yon sa sobrang tuwa. Ito na ang simula ng pagiging mayaman ko. Excited na sabi ni Elizabeth sa kanyang sarili. Desidido na siya. Mag-a-apply siya bilang mommy ng mga anak ni Warren Camero. Bakit gusto mo maging mommy ng mga anak ko? Malamig na tanong ni Warren sa kaharap niyang si Elizabeth. Ni hindi nakatingin si Warren kay Elizabeth at nasa portfolio lang ni Ellie ang tingin nito. Sa wakas nakapasok na din siya. Itinago niya pa mula kay Charles ang tungkol sa pag-a-apply niya dahil baka kagalitan siya nito. Hiring po kasi kayo, sa kailangan ko rin ho ng pera. Diretsong sagot ni Elizabeth kaya napaangat ng tingin si Warren. Matamis siyang ngumiti sa lalaki. Sa lahat ng hinar ni Warren, si Elizabeth lang ang sumagot ng ganon. Halos lahat kasi pinabango ang sarili nila. Pero si Elizabeth tila namimiloso pa sa sagot nito. Kaya mo ba mag-handle ng masasama ugali at makukulit na tiyanak? Muling tanong ni Warren kay Elizabeth. Walang problema. Retired tiyanak din naman ako nung kabataan ko. Saka masama rin ho ugali ko. Nakangiti pa ring sagot ni Elizabeth at hindi man lang kumurap. Wala nang maitanong pa si Warren kay Elizabeth. Yun lang ang kailangan malaman ni Warren. Makukulit ang mga anak niya at matatalino. Kung ang pag-uugali pa lang ng mga ito ay hindi na nila kaya, ano pa kaya kapag may ginawa na ang mga bata? You are hired. Tugon ni Warren na tumayo na. Pagkatapos, may tinawagan nitong tauhan. Hindi yun si Charles, dahil hindi pa umaabot ng 1 linggo ang day off nito. Naku, thank you sir! Thank you po! Tuwang-tuwa na sabi ni Elizabeth kay Warren na binalingan lang siya ng tingin pagkatapos muling nag-iwas. Ay, snob nga. Nakangiwing tura ni Elizabeth sa kanyang isipan. Pero ayos lang, natanggap pa rin naman ako. Ako pa rin ang napili. Huyo talaga sa kanang manager ko kapag nalaman niya na mas malaki pa ang sweldo ko kesa sa kanya. Hindi rin magtatagal, mabibili ko na yung factory. At siya ang kauna-unahang taong paaalisin ko dun. Wow! She's pretty!
Puri ni Gail pagkakita niya kay Elizabeth. Tumangutango rin ng iba para sumang-ayon. Magpapakasal na ba kayo ni Daddy? Tanong ni Chad na ikinakunot ng noo ni Warren, habang si Elizabeth tumabingi ang ngiti. Excuse me, young lad. Ang usapan, hanapan ko lang kayo ng bago niyong mommy. May mommy na kayo. Ba't iba naman ang hinihingi niyo sa akin? Pero paano naman namin siya magiging mommy kung di kayo kasal? Hindi ba dapat wedding muna bago children? Saad ni Lacey nang umuso pa. Mga tiyanak talaga na to. Kung di ko lang sila mahal, baka matagal ko nang itinapon ng mga to sa ibang planeta. At talagang gusto pa nilang magpakasal ako. Gayong alam nila na wala akong balak na matali ulit. Tura ni Warren sa kanyang sarili. Actually, may circumstances wherein nagiging mommy and daddy ang dalawang tao kahit di sila kasal. Maraming ganun. And it is not normal, pero tanggap naman siya na society natin. So, ganun din ang setup natin ngayon. Besides, gusto niya ng mommy, di ba? Paano kung ayaw namin magpakasal ng daddy niyo? Ayos lang ba sa inyo na umalis ako ngayon din? Singit ni Elizabeth sa usapan at binigyan ng matamis ng ngiti ang mga bata. Kahit kinakabahan siya sa kanyang loob-loob. Please say no. Please ayoko umalis. Kailangan ko ng pera. Kailangan ko ng sahod para sa mga plano ko sa buhay. Kahit paalisin niyo na lang ako pagkatapos ko makuha ang sweldo ko sa buwan na to. Please, please. Tarantang sabi niya sa likod ng kanyang isipan. Nagkatinginan ng quadruplets ni Warren. Pagkatapos, nag-form sila ng circle para pag-usapan ang magiging sagot nila. The lady is right. 2 araw na simula na naghanap si Daddy bago siya nakadala ng new mommy natin dito sa mansyon. Kapag pinaalis natin tong isa, dahil hindi sila kasal ni Daddy, baka hindi na ulit tayo makahanap ng iba. Kung gusto natin magkaroon ng bagong mommy, dapat nating pagtiyagaan to. Besides, kung palagi natin siyang kasama, baka maisipan ni Daddy na pakasalan siya. Tangu-tangong sabi ni Chad. Sang-ayon ako, and the woman seems nice. Di sang-ayon na din kami. May tiwala naman kami sa insights mo, Fabio. Sabay-sabay, nasagot ni Lacey at Gail. Grabe paano naman ako? Wala kayong tiwala sa taste ko kung ganun. Reklamo ni Chad. Hindi sinagot si Chad ng mga ito, kaya inispira na lamang niya ang mga kapatid. Nang muling hinarap ng mga quadruplets si Elizabeth at Warren, nakangiti na ang mga ito. Payag kami. Sagot ni Fabio. Good, then from now on, pwede na akong tawaging mommy. Kahit anong gusto nyo, ibibigay ko except for money, I guess, dahil wala ko nun. Tugon ni Elizabeth na siya ikinatawa ng mga bata. Kahit si Warren, bahagyang napangiti. Oh, I saw that, Daddy! I saw that! Sigaw ni Gail, dahilan para agad bumalik sa pagiging seryoso ang pagmumukha ni Warren. Ano nakita mo? Tanong ni Warren sa anak habang nakataas ang kilay. Nakatanggap si Warren ng hampas mula kay Elizabeth na ikinagulat ng quadruplets. Ba't pa sila tinataasan ng kilay? Sabi mo masasama ugali ng mga anak mo. Pero parang alam ko na kung bakit. Magkaroon ba naman sila ng ama na maldito rin? Kung gusto mo maging mabait sila, dapat ganun din ang gawin mo. Ikaw ang role model nila. Kung ano nakikita nila sa'yo, gagayahin nila. Naintindihan mo ba? Saway ni Elizabeth kay Warren na natigilan at hindi agad makapagsalita. Nagsihagik-gikan ng mga bata dahil sa nasaksihan nila. Ito ang kauna-unahang beses na may nanaway sa daddy nila at ang cute-cute sa paningin nila nang nangyayari. Lalo na dahil hindi makaimik ang kanilang daddy. Ikaw kasi, Daddy, ang maldito mo, ayan tuloy na pagalitan. Deserve! Pang-aasan ni Lacey sa daddy niya. Kayo rin, kids. Bawal din mang-away o mang-asar. That is not good. Kung gusto niyong regaluhan kayo ni Santa Claus, dapat magpakabait kayo. Baling ni Elizabeth sa mga bata na ikinatahimik din ang mga ito. Dahil nasa bata ang atensyon ni Elizabeth, hindi nito nakita kung paano bumalik ang sigla sa mukha ni Warren. Dinilaan pa nito ang mga anak. Deserve. Pang-aasar din ni Warren sa mga anak niya sa mahinang boses. Nang muling humarap si Elizabeth kay Warren, kaagad na umayos ng tayo ang lalaki. Na tila walang ginawa na kahit ano. Mommy?
Do we have lolo and lola po sa side mo? Kuryosong tanong ni Lacey kay Elizabeth isang araw. Isang linggo na rin ang nagdaan. Simula nang maging mommy si Elizabeth ng quadruplets ni Warren. Kahit trabaho lang ang ginagawa niya, parang nasasanay na si Elizabeth. At hindi na nakikita bilang trabaho ito. She even loved being called mommy by them. Wala eh. Ulila kasi ako. Lumaki ako sa ampunan kasama yung kaibigan ko na si Charles. Charles? Kaname niya po yung secretary ni Daddy sa company, Mommy. Alam mo ba na namumutla po siya kapag kaharap niya kami? Natatawang saad ng bata. Hindi ko pwedeng sabihin na iisang tao lang ang tinutukoy niya at tinutukoy ko. Saka hindi pa alam ni Charles itong ginagawa ko. Nakabalik na siya sa trabaho niya kaya sinabi ko na lang na nakaharap na ako ng trabaho na kailangan ng full attention ko. Baka kapag sinabi ko naging mommy ako ng anak ng mga boss niya, mahimatay siya sa gulat. Tura ni Elizabeth sa likod ng kanyang isipan. So ano po nangyari while nasa ampunan kayo? Wala po ba nag-ampon sa inyo? Muli ay tanong ni Lacey. Nasa sala silang lahat. Kanina, abala ang mga ito na maglaro pero ngayon may nakalatag ng malaking mat sa sahig. May marami ring unan at malayang nakahiga sina Chad at Fabio. Habang sinusuklay naman ni Elizabeth ang buhok ni Gail at Lacey. Wala, maldita kasi ako ng bata pa ako and palagi kong kasama si Charles lang. Kapag kasi may lumalapit sa amin, inaaway ko. Pakiramdam ko kasi aagawin nila si Charles sa akin. Si Charles ang kapatid ko sa bahay ampunan. Kahit di kami magkadugo, siya lang kakampi ko sa lahat. Kaya ayaw ko mawala sa buhay ko yung isang tao na yun. Hanggang sa mag-18 kami, nung wala pa rin nag-ampun sa amin, sabay kami umalis sa ampunan para magtrabaho. Si Charles piniling mag-aral habang ako nagtrabaho. Yun ang inatupag ko para magkaroon ng pera. Kaya, naging trabahador ako sa isang factory tapos maldito ng manager ko dun. Inaway ka ba ng manager mo dun, Mommy? Tanong ni Chad. Hindi naman sa inaaway. Gusto niya ako actually. Gusto niya ako maging girlfriend. Tinanggihan ko siya syempre dahil nung una, wala talaga sa isipan ko magkaroon ng nobyo. Kaso nagalit siya sa akin. Nilait niya ako at sinabihan na mahirap lang naman. Na kapag daw naging kami, hindi ako maghihirap sa pera. Ganon kaliit ang tingin niya sa akin kaya nagalit ako. Hindi ko naman napapansin ang pangit niyang pagmumukha noong una, maski ang katabaan niya pero nung lumabas sa mabaho niyang panloob na pag-uugali, saka ko yun napansin. Noong huli kami nag-usap, sinabi ko yun sa kanya. Dahil sobra ako nainis. Paano ba naman? Tinanggal niya ako sa trabaho dahil ayaw ko siyang sagutin. He is dumb, isn't he? Nakangiting sabi ni Elizabeth. He is. Hindi niya tinignan ang sarili niya bago kanya binato ng mga salita. Mabilis na nag-angat si Elizabeth ng tingin sa taong nagsalita. Bumungad sa kanya si Warren. Hindi lang yon, dahil katabi nito si Charles na laglagang pa nga habang nakatingin sa kanya. Bakit ang aga mo yata? Kinakabahang tanong ni Elizabeth kay Warren habang hindi maalis-alis ang tingin kay Charles. Kung di ako dumaan dito, hindi ko malalaman na nangyari sa'yo. Mabuti na rin yun na magawa natin ng paraan ng dati mong manager. Right, mga tiyanak? Baling ni Warren sa mga anak na nagsika-kanyang simangot. Ewan ko sa'yo, Daddy. We are pogi and maganda. Paano kami naging tiyanak? Ang ugly lang nila sa books. Sagot ni Lacey. Pangit kasi ugali mo. Nang aasar na sagot ni Warren at natawa nang sugurin siya ng quadruplets. Oh, Uncle Charles, nandito po pala kayo. Hindi niyo po pala namimit ang mami namin, di ba po? Ito po, si Mami Ellie. Ang pretty niya po, di ba? Ngiti-ngiti. Nadagdag ni Chad at inilahad pa si Elizabeth na nakakagat ng pang-ibabang labi nito. Simula na makasama ng mga bata si Elizabeth, natuto na ang mga ito na gumamit ng po at opo sa ibang tao, maliban sa daddy nila at sa tauhan dito sa mansyon dahil nasanay na ata ang mga ito. O Charles, ba't titig na titig ka? Kundukutin ko kaya yung mga mata mo. Malamig na sabi ni Warren, dahilan para maputol ang litid ng pasensya ni Charles. Masunurin si Charles sa amo niya. At hindi kailanman nagalit. Ngayon lang siya nakaramdam ng inis dahil sa nalaman niya tungkol sa trabaho ni Elizabeth.
Kung mata mo ang dukutin ko ha? Anong ginawa mo sa kapatid ko ha? Anong ginawa mo kay Elizabeth? Sigaw ni Charles sa boss niya na natigilan. Kapatid? Hindi makapaniwalang tanong ni Warren na hindi maintindihan ang sinabi nito. Hindi narinig ni Warren ang buong kwento kanina. Tanging tungkol lang sa manager ni Elizabeth ang nalaman niya. OMG! Si Uncle Charles po ba ang tinutukoy mo na kapatid mo sa ampunan, Mommy? Kahit di po kayo magkadugo? Pasinghap na saad ni Gail. Nakangiwing na pangiti si Elizabeth bago mabilis na nilapitan si Charles. Charles, umayos ka? Umayos ka, okay? Nakasalalay dito ang sweldo ko. Pagpipigil ni Elizabeth kay Charles na umigtingan pa nga sa sobrang inis sa boss niya. Pagkatapos ay kinuwento ni Elizabeth ang nangyari, kung bakit siya naroon sa mansyon na yun. Tuluyan din namang kumalma si Charles pagkatapos na malaman na hindi naman pala binenta ni Elizabeth ang sarili niya. At hindi ito binlackmail ng mga kamero. Bati na ba tayo, Charles? Mahinang tanong ni Warren sa kanyang sekretarya na napayuko. Sorry, boss. Medyo protective lang ako kay Elizabeth. Kasi siya lang yung nag-iisa kong kapatid at kaibigan sa mundo. Ayos lang. Masaya ako na hindi naman pala siya nag-iisa. Salamat nagalit ka para sa kanya. Pagkatapos ay napatingin si Warren kina Elizabeth at sa mga anak niya. Abala mga ito, naligpitin ang mga nakakalat na unan. Marahang tumibok ang puso ni Warren habang nakatingin kay Elizabeth. Mukhang may kasal na mangyayari kung pahihintulutan si Warren ng dalaga. Anong ginagawa natin dito? Nagtatakang tanong ni Elizabeth kina Warren, Charles, at sa quadruplets habang ang tingin ay nasa harap ng factory. From now on, Mommy, ikaw na po ang may-ari nitong factory. Ano? Ako? Gulat na tanong ni Ellie at itinuro pa ang kanyang sarili. Opo, binili na ito ni Daddy para sa inyo. Dahil po dun sa ginawa ng dati mong manager. Actually, nandito po tayo para paalisin sa pwesto niyo yung manager mo na yon. May dala-dala din po ang paper si Uncle Charles para alam ng manager at may-ari ng factory na sa'yo na yung company. Also, may pirma na din po yun. Legal ang kasulatan na yan na kahit po ang dati mong manager walang magagawa, kundi umalis. Nakangiting sagot naman ni Fabio kay Elizabeth na napakurap-kurap. Tara na, gusto ko makita kung gaano kapangit yung dati mong manager. Seryosong sabi ni Warren. Hindi alam ni Elizabeth kung matatawa ba siya o magagalit sa sinabi nito. Pero sa huli, napangiti na lamang siya. Ba't di nyo nalang tutuhanin lahat, no? Para naman kasi kayong totoong mag-asawa. Talagang ginawa niyo pa akong third wheel. Reklamo ni Charles. Mabilis namang siniko ni Elizabeth ang kaibigan niya. Tumahimik ka nga. Baka marinig ka at mapaalis ako. Kunot noong saway ni Elizabeth. Nanginisihan lang ni Charles bilang pang-aasar. Nang tuluyan na silang makapasok, marami agad nakakilala kay Elizabeth. May mga kumaway pa sa kanya na kinawayan niya rin pabalik. At sa gitna ng mga tauhan, nahanap din ni Elizabeth ang kanyang dating manager na may sinisigawan na naman. Yun siya. Puna ni Elizabeth sabay turo sa gawin ng dating manager niya. Sa sobrang taba nito, agad din ito nakita ni Warren. Tama nga, pangit nga. Ramdam ko na kahit nakatalikod siya sa atin. Bulong ni Warren kay Elizabeth na siyang natawa. Nang mapansin ng dating manager ni Elizabeth na si Dodong, ang bulong-bulungan sa paligid, kaagad itong napalingon kung saan nakatingin ng iba. Bumungad sa kanya sina Warren, Charles, Elizabeth at ang quadruplets ng kamero na naka-shades at mask pa. Oh, nagpakita ka, Elizabeth. Gusto mo bang magmakaawang kunin ka ulit bilang tauhan dito sa factory? Alam mo naman siguro kung anong kapalit sa pagtatrabaho mo, di ba? At saka sino ito mga kasama mo? Mga recruit mo para magtrabaho dito? Dagdag na sabi nito at tinignan mula ulo hanggang paa si Warren na naka-business suit pa. Hindi kami narito para sa bagay na yan. I'm not her recruit, but her husband, Warren Camero, the owner
of Camero Manila Incorporation. Kilala mo naman siguro ako, hindi ba? Kilala ni Dodong kung sino si Warren Camero. Palagi niyang naririnig ang tungkol sa pagiging successful nito at mayaman. Ha! Pinaglololoko niyo ba ako? Ba't ko naman kayo paniniwalaan? Wala akong oras na kausapin kayo kaya umalis kayo dito! Sigaw pa nito at taboy kina Warren. I think you have misunderstood something, sir. Wala ka hong karapatan para paalisin ang boss ko at asawa niya. Lalo na ang mga anak nila. Anak? Paano nagkaroon siya ng mga anak? Putol ni Dodong kay Charles sa pasigaw na boses. Ngumiti lang si Elizabeth at kumaway-kaway pa sa kanyang dating manager. Wala rin ho kayong karapatang magtanong. Sa totoo lang, nandito kami ngayong araw para sabihin sa inyo na tanggal na ho kayo sa trabaho nyo. Anong tanggal? Wala akong narinig na kahit ano mula sa amo ko tungkol sa pagkatanggal ko sa trabaho. Dahil po yon, ang mismong amo na ninyo ang pumunta dito. Meet Elizabeth Acosta Camero, the new owner of this factory. Siya rin ho ang dahilan kaya kayo matatanggal sa trabaho niyo. Nalaman ng boss ko ang tungkol sa ginagawa mo sa kanyang asawa. At dahil sa galit, binili niya ang factory na to mula sa dati mong amo sa napakalaking halaga. Hindi makahindi ang dating amo mo sa presyong binigay sa kanya. Kahit kausapin mo pa siya ngayon din, malalaman mo na totoo ang sinasabi namin. Tura ni Charles at inilabas ang papeles na hawak niya bago yon binigay kay Dodong na agad yung binasa. Huwag niyo rin ho subukang sirain ang mga papeles na yan dahil may kopya ho kami. Kung hindi ho kayo aalis ngayong araw, magpapadala ho kami ng pulis para ipahuli kayo. Dagdag ni Charles sa sobrang seryosong boses. Nanginig ang kamay ni Dodong habang hawak-hawak ang papeles na nagpapatunay na si Elizabeth na ang may-ari ng factory. Sabi ko naman sa'yo, di ba, na paaalisin kita sa pwesto mo. Guess what? I just did. Ngiti-ngiti na sabi ni Elizabeth kay Dodong na napaluhod sa sahig. Pagkatapos makita ang pagkalugmok ni Dodong, sabay-sabay na umalis sina Warren, Charles, Elizabeth at ang mga bata. So anong balak niyo pagkatapos? Gusto kong hingin ng kamay ni Elizabeth. Peke ang pangalan niyang Elizabeth Acosta Camero. Dahil di pa naman kami kasal. Kaya gusto kong tutuhanin ng lahat. Gusto kong pakasalan siya. Ano? Papakasalan mo ako? Sigaw ni Elizabeth at tinuro pa ang sarili. Kung pahihintulutan mo, syempre. Mahaba-haba pa naman ang oras sa mundo. Pwede kitang ligawan hanggang mapauo kita. Nakangiting sabi ni Warren at kinindatan pa si Elizabeth na nalaglag ang panga sa gulat. Nang tumalikod si Warren para puntahan ang mga anak nito, saka siya lumapit kay Charles. Pumayag ka na, aminin kinilig ka rin. Pang-aasar ni Charles sa kanya. Namula naman ang kanyang magkabilang pisngi. Che, umalis ka nga. Saad ni Elizabeth at tinulak ang kaibigan na agad siyang hinabol para muling asarin. 2 years later, ito po, Mami. Tinanggap ni Elizabeth ang binigay na remote ni Chad sa kanya. Malalaki na ang quadruplets. 10 years old na ang mga ito at homeschooled din. Dahil matatalino, advanced ang lessons ng mga ito. Wala na bang tao sa villa? Sure ka na ba na wala mga tauhan o kung ano paman? Tanong ni Elizabeth sa mga anak na tumango. Wala na, Mami. Wala rin po talagang tao masyado sa labas ng villa. Kasi malayo yan sa maraming tao po. At wala rin naman pong tao sa mismo loob ng villa. Dahil di po yan nilalagyan ni Daddy ng mga tauhan. Sinadya po yan ni Daddy. Dahil alam niya pong nagkakaroon ng topak ang mga anak niya minsan. Ayaw niya pong may madamay kapag bigla po naming pinasabog ang villa. Kaya ganun ang ginawa niya sa lahat ng villa. Na meron siya. Sagot ni Chad. Mommy, why are you so mad po? Tanong ni Lacey. Sa ina na siyang sumimangot. Not really. Pero hindi niya ginamit ang pink na business suit na binili ko. I'm very sad. Gusto kong gamitin niyo yun pero tinanggihan niya. Hindi na ako mahal ng daddy niyo. Atungal ni Elizabeth at kaagad naluha. Nataranta naman ng mga bata. 3 buwan ang buntis si Elizabeth kaya ito, ganito umakto ngayon. 2 taon na rin ang nakakalipas simula ng ligawan ni Warren si Elizabeth.
hindi lang si Warren ang nanligaw, pati ang quadruplets ay niligawan si Elizabeth para maging totoong mami nila ito. Pagkatapos ng 1 taong paliligaw, pumayag din si Elizabeth na pakasalan si Warren at ang maging totoong mami siya ng quadruplets. Ito, Mami, pindutin niyo agad at sasabog po ang villa ni Daddy. Kung gusto niyo po, marami pa pong villa si Daddy. Pwede mong pasabugin yun. Tura ni Chad na ikinatango-tango ni na Lacey at Gail. Naiiyak pa rin na pinindot ni Elizabeth ang remote. Nakangusong nilingon ni Elizabeth ang mga anak. Umabog na ba yun? Kaagad namang lumapit si Fabio na may hawak-hawak na laptop. Nahack na nito ang pinakamalapit na CCTV sa pinasabog nilang villa. Pinakita ni Fabio ang laptop niya kay Elizabeth. Makikita sa laptop na nasusunog na ang villa. Sobrang laki ng apoy nun dahil sobrang laki din ang villa. Sumabog na po, Mami. Gusto niyo po ba magpasabog ulit? Marahang tanong ni Fabio. Pagkatapos umiling ni Elizabeth, agad naman siyang humarap sa mga ito. Gusto kong kumain. Then let's go ask Manang and the chef to prepare food for us, Mommy. Ngiti-ngiti na sabi ni Gail at agad nilapitan ng ina para alalayan ito sa pagtayo. Boss! Tumatawag si Fabio. Nasabi rin ng head security na pinasabog ni Ellie ang villa mo sa Siquijor. Balita ni Charles na pagkatapos makasama ang pamilyang Camero, nasanay na sa kabaliwan ng mga ito. Yun lang ba ang pinasabog niya? May iba pa akong villa kung gusto niya mag-alis ng stress. Nakangiting sabi ni Warren sa kanyang brother-in-law by heart. Wala na siyang pinasabog pagkatapos nun, boss. Kumain lang daw siya at nagpasama sa mga bata. Pagkatapos nakatulog ito. Sasagutin niyo ba ang tawag ni Fabio, boss? Nang matanggap ni Warren ang tawag, kaagad niya yung sinagot. Daddy, wag po muna kayo umuwi. Why? Nandiyan na mami mo. Kapag di ako umuwi, baka akalain niyang wala na siyang asawa. Kailangan ko umuwi, Fabio. Ba't may problema ba? Napabuntong hininga si Fabio. Dahil sa sinabi ng kanyang daddy. Alam ni Fabio na mahal ng daddy niya ang kanyang mommy and vice versa. Kaso, delikado ito ngayon. Pabago-bago ang mood ng kanilang mommy. Lalo na dahil hindi pa rin nawawala ang inis na nararamdaman ni Elizabeth kay Warren. Galit si mommy, daddy. Sabi ko naman sa'yo, suotin mo na yung business suit na pink, di ba? Dahil hindi niya sinuot yun, pinalagyan ni mommy ng bomba yung sasakyan mo. Pinuntahan ni na Chad at Manong driver yun kanina. Habang nililito namin yung security guard para hindi nila malaman yung ginawa namin. Hinak ko rin ang CCTV nyo para hindi makita ang ginawa nila kambal. In short, you are in danger. Napaawang ang labi ni Warren. Wow, pinalaki ko talaga kayo in a very weird way. Uuwi pa rin ako. Your mother will miss me. Kapag di ako umuwi, mas lalo siyang maiinis at magtatampo sa akin. Hindi ko nalang gagamitin ang sasakyan at ipapacheck ko rin yun. Ngayon, sa isang bomb specialist para ma-defuse. Is this all that you did? Baka may bomba rin sa mansyon. Wala na, Daddy. Yun lang ang ginawa niya kanina. She attempted to send you some sweets with meds on it. Pero di niya tinuloy kasi naiiyak siya pagkatapos. Tapos sabi ni Mommy, na-miss niya raw kayo pero after a while, gusto niya kayong palayasin sa mansyon. Pero kalaunan umiyak ulit siya. Kasi baka raw hindi mo na siya mahal. Pagkukwento ni Fabio sa ibang naging ganap sa buhay ng mommy niya habang wala ang kanyang daddy. Hindi napigilan ni Warren na matawa na lang. Kahit naiinis na sa kanya ang asawa, umiiyak pa rin ito dahil wala siya sa tabi nito. Sa huli, nagpaalam na si Warren sa anak na magtatrabaho na siya para makauwi na maaga. Bago umuwi si Warren, nagtawag siya ng bomb specialist para i-check ang kanyang kotse. May nahanap nga itong bomba na kasing liit na isang chip pero kayang sumira ng isang 5-story building. Hindi naman din daw yun active, sabi ng bomb specialist. Tila nilagay lang daw bilang panakot. Pagkatapos magpasalamat at mabayaran ng bomb specialist na tinawagan ni Warren, nagtawag na rin siya ng cab para makauwi. Kahit wala ng bomba ang kotse, gusto niya pa rin mag-ingat dahil baka may ibang ginawa ang mga anak niya. Daddy! Tuwang-tuwa na sigaw ni Lacey at Chad nang pumasok si Warren sa loob ng kwarto nila Elizabeth. Shh! Natutulog ang mami niyo.
Mahinang saway ni Warren sa mga ito. Mabilis din namang sumunod ng mga bata na tinakpan pa ang bibig nila habang mahinang humagigik. Buti nakauwi kayo na healthy daddy. Akala ko uwi kayo na may galos eh. Tura ni Gail na siyang ikinatawa ni Warren ng mahina. Sino nagturo sa mami niyo tungkol sa pagpapasabog ng villa ha? Taas tili na tanong ni Warren sa quadruplets na agad tinuro si Chad. What? Nag-ask si mami tungkol sa ginagawa natin dati. Nakwento ko lang naman yung tungkol sa pagpapasabog namin sa villa mo kapag nainis kami. O kapag di mo kami inuuwian o kapag tinatakasan mo kami. Naalala ata ni mami kanina habang inis na inis siya. Hiningi niya sa hand remote ko. Tas nataranta ako kasi umiyak si mami. Kung hindi nga lang humindi si mami sa suhestyon ni Fabi na pasabugin yung ibang villa, baka naubos yung lahat. Paliwanag ni Chad. Mabilis nilingon ni Warren si Fabio. Nagsuggest ka na magpasabog ng ibang villa? Did you just betray me, son? Nagtanong lang naman ako eh. Mommy was crying. Gusto lang namin siya patahanin. Kaya nagtanong ako. But all in all, kasalanan mo ang lahat, Daddy. Kung sinuot mo ang pink business suit, hindi sana iiyak si Mami ng sobra. Hindi rin siya maiinis at magtatampo. At kasi pinagbibigyan mo si Mami, Daddy, lalo na preggy siya. Paano kapag tinakbo niya yung baby brother or sister namin? Paano kapag pagkatapos yung mga anak, itago niya sa amin yung baby, tapos bigla siyang mawawala? Eh di magiging kasalanan mo lahat yun pag nagkataon. Nasobrahan ka na ata sa panonood ng mga pelikula. Kalmahan mo lang. Tura ni Warren sa mga anak na nagkibit balikat. Sige na, bumalik na kayo sa kwarto nyo. Matulog na kayo. Ako nang bahala sa mami nyo. At kailangan nyo na matulog. Dagdag na sabi ni Warren na sinunod kaagad ng mga ito. Pagkatapos humalik ng mga ito at magpaalam, naiwan na si Warren kasama ang asawa niyang si Elizabeth. Nilapitan ni Warren ang asawa bago inayos ang kumot nito sa katawan. Pagkatapos ay naligo at nagbihis na ng pantulog na damit. Han? Inaantok na tawag ni Elizabeth nang magising ito pagkatapos tumabi ni Warren sa kanya. I'm here. Pasensya na nagising ba kita? Marahang tanong ni Warren na humarap sa kanya at yumakap. I miss you. Akala ko di ko uuwi ngayon eh. I did a very bad thing. Napangiti si Warren sa sinabi nito. Of course, you did not. Normal lang ang ginawa mo dahil di ko sinunod ang gusto mo kanina. Naintindihan ko naman yun. Pero sa susunod, wag ikaw mismo ang gumawa ng ganung bagay, okay? May mga tauhan naman tayo, utusan mo na lang sila. Kahit lahat ng villa ko pasabugin mo, ayos lang basta hindi ka masaktan, okay? Mahal mo pa rin naman ako, di ba, Han? Of course. Mahal na mahal kita, bakit? Nagbago na ba isip mo tungkol sa akin? Ayaw mo na ba sa akin? Kaagad umiling-iling si Elizabeth habang nakapikit pa rin ang mga mata. I love you, ikaw lang. Sagot ni Elizabeth at sinubsob ang mukha sa dibdib ni Warren. Gusto mo bang gumala bukas? Libre ako bukas hanggang sa susunod na linggo. Napamulat ng mata si Elizabeth dahil doon. Tomorrow? Pero paano ang trabaho mo? Nakangusong tanong ni Ellie. You matters more. You and our children matters more. Sagot ni Warren at hinagkan ang labi ng asawa. Tinugon yun ni Elizabeth hanggang sa nauwi ang pagkahalikan nila sa isang mainit na gabi. Akala ni Elizabeth na magiging trabaho niya palagi ang pagiging mommy sa mga anak ni Warren Camero. Pero hindi niya inasahan na pati siya magiging tunay na Elizabeth Acosta Camero. The end.